Hallelujah. 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 Ang aking pagpapala, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa gabing ito, o sa madaling araw na ito, nasaksihan ninyo ang Sagrada Familia. Sa aking kalooban, niloob ko sa pamamagitan ng katawan ni Bernadette, ni Anastasio, ang Espiritu ni Jose at ni Maria ay madaman niyo 10 ng maliit na bagay ito na ipinilagay ninyong Messiah. Ang buong mundo ay nagdiriwang sa araw na ito ng pagsilang ng Messiah. Dito sa banal na lupa, ibinigay ko ang katotohanan na ika-23 buwan ng Oktubre, ang tunay na araw ng pagluwal sa maliwanag ng Messiah. Subalit, sa panahon ngayon, sa pagdiriwang na ika-25 araw ng huling buwan ng inyong taon, tinaguri ang Pasko, na ang gustong sabihin ng Pasko ay araw ng pag-ibig, araw ng bigay. Kaya't katotohanan ng winilika ko sa buong sangkatauhan, sa inyong pananampalataya ay isinilang mga anak ng Diyos. May binigay na balita ni San Gabriel Arcangel kay Maria Virgen Santissima, na wika niya, huwag kang matakot, Maria, sapagkat lulukuban ka ng Espiritu Santo. Ikaw ay magbubuntis, manganganak ka ng batang lalaki na tatawagin Emmanuel. Na ang gustong sabihin, dumating ang Messiah na sasakop o tutubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Emmanuel at Jesus ay iisa
Ang layunin isa, ang nilalaman ng pangalan. Nang sumapit ang araw at oras ng pagpapakasakit, ang Jesus ay sinamahan ng Kristo. Kaya tinawag ninyong Heso Kristo sapagkat ang anak ng Diyos ay nagpapakasakit ng dahil sa pag-ibig sa kanyang nilalang. Kung kaya't ang buong sangkatauhan o ang mga tao na tunay na sumasampalataya, ipinagdiriwang ang araw na ito, ipinagdiriwang din nila ang kapanganakan ng pag-ibig si Jesucristo. Si Jesus, ang Mesaya, ay pag-ibig. Noong ika-23 ng tunay na buwan ng pagkakasilang, nalugod ang Mesaya sapagkat napakadami ng nagdiwang dito sa banal na lupa. At ako rin, kinalulugdan ko kayong naririto sa pagtanggap ninyo ng Pasko ng pag-ibig. At higit ko rin kinalulugdan ang sinumang makikiisa sa pagdiriw ng kaarawan ng babae, kasangkapan ng Diyos o templo ng Santissima Trinidad. Sapagkat katulad din ng Mesaya, kung wala si Maria, inyong Birhen Santissima, hindi mahahayag ang pangalawang persona. At sa panahon ngayon ng Pentecoste, kung wala rin ang katawan ng babaeng ito na nagsasakripisyo ng dahil din sa pag-ibig sa inyong mga kapatid kay Kristo, hindi nyo rin matatanggap ang bautismo ng Espiritu Santo. Kung kaya't ang aking winivika, nalulugod ako sa tunay na sumasampalataya na ang anak ng Diyos ay isinilang upang kayo'y mabuhay. At higit rin kinalulugdan ang sinumang nilalang na magkakaroon ng tunay ring pananampalataya ng babae si Maria Virginia ay luklukan ng Santissima Trinidad. Kaya't ang aking winivika
Mapapalad kayo, mga nakauunawa. Mapapalad kayo, tumatanggap. Kayo bang lahat ay tumatanggap ng aking wika? Mapapalad ang tumatanggap, sapagkat ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng babaeng ito ay inyong naririnig, inyong nadarama, inyong nakikita, sapagkat ang Espiritu ay hindi makikita kailanman. Bawat isa sa inyo ay may Espiritu. Nakita niyo ba ang Espiritu niyo? Nakita niyo ba ang Espiritu ng inyong kapatid? Nakita niyo ang Espiritu ng inyong magulang? Hindi. Kung kaya ang kabuuan ng pagkatao ng inyong kapatid, ng inyong magulang, ay sa pamamagitan ng Espiritu. Kung walang Espiritu, patay kayo. Naunawaan niyo? Ang iba, mga sekta, kami nabubuhay, subalit wala kaming kaluluwa. Ano sila? Lobo? Wala raw impyerno. Kung walang impyerno, maaaring sabihin nilang wala rin kalangitan. Saan sila nandun? Sa limbo. Yan ang kanilang pananampalataya. Saan sila mapapunta? Araw? Sa limbo. Alin ang limbo? Ang kalawakan. At nariyan, sa kalawakan yan, ang mga kaluluwang kondenado. Kaya hindi niyo ba nadadama kung ang minsan, kung kayo napadadaan sa mga puno at malalakas ang hangin, kung tumatama sa puno ang hangin, anong narinig? Di ba may dumadaing? Hindi ba? Ang isip ng hangin ay pagdaing, sapagkat kung saan umalo ang hangin kasama ang mga kaluluwa hindi tinanggap ni Satanas at hindi rin makasama sa aking paraiso. Kung natatandaan ninyo, ang sabi ng mga tao, si Judas Iscariote, kaya napawalay sa inyong Panginoon sapagkat nagkanulo. Totoo yun. Datapwat, hindi yun ang mortal at walang kapatawarang ginawa ni Iscariote, sapagkat yun ay nakatakda magaganap sa pamamagitan ni Iscariote na tubos ang inyong mga kasalanan ng anak ng Diyos, sapagkat ipinagkanulo. Kung nang dumaan ang inyong Panginoong Hesukristo
sa kinaroroonan ni Judas Iscariote na tinitigan siya ng napakaamong mata. Kung kanya lamang tiningnan at inunawa, makikita niya ang kahulugan na ganap. Judas, ang pagtubos-gos sa kasalanan ng tao. Subalit, hindi tumingin si Judas Iscariote sa kanyang katakutan at sa pagtanggap niya na siya ang naging dahilan ng hirap at sakit na tinanggap ng kanyang Panginoon. Nagbigti si Judas. Yun ang pagpapakamatay ni Judas, ang hindi tumanggap ng kapatawaran. Hindi yung pagkakanulo. Ang sabi ng ibang sekta, kaya naging kondenado si Judas sapagkat nagkanulo. Tao ang ginamit ni Satanas upang tuksohin si Eva at si Adan. Babae, tama ba? Tao. Tao rin ang ginamit ng Diyos, nilukuban ng Espiritu Santo upang magdalang tao at ipinanganak ang tutubos sa kasalanan ng tao. Kaya tao rin ang ginamit upang magpakasakit ang inyong Panginoon upang kayo'y mabuhay. Sa aking panahon ngayon na nagsasabog ako ng biyayang walang hanggan, at sa aking kalooban, binibigay ko sa inyo ang magagandang halimbawa na dapat tuntunin sa buhay ng bawat isa sa inyo upang kayo'y maging matawag na tunay na anak ng Diyos o karal ni Kristo. Hindi ba't mga tao rin na binigyan ko ng mga biyayang walang hanggan ang sumisira sa banal na luklukan? Kahit na kayo sa inyong pagiging mahina, magagamit din kayo ng kalaban nyo upang ipagkanulo nyo rin ang banal na luklukan. Kaya ang aking winivika sa inyong pagiging mapalad sapagkat kayo, bawat isa sa inyo na aking binasbasan, binuhay na muli. Kayo ay tunay na tagapamagitan, tagapagpaalala, tagapag-akay ng Alpha at Omega. Ako ang Alpha at Omega. Kayo ay tinawag, pinabansagan ko ng apo ng gustong sabihin, kayo ang
tagapagpatotoo. Kayo ang tagalakad, kayo ang tagaakay ng mga kapatid ninyo, mga nakakulong, nakabilanggo, gutom na gutom, uhaw na uhaw, walang sapot sa pananampalataya. So, ang aking winivika, sa pamamagitan ng inyong mga kapatid na ito, masdan niyo sila. Sa inyong pananampalataya, naririto ang Espiritu ni Maria Virgen Santissima na ako ang lumusob sa Kanya upang ipagbuntis niya ang sumako ng inyong mga pagkakasala. Narito rin ang Espiritu ni Jose ng inyong tawag ay San Josep, na nang siya'y nabubuhay, hindi niya matanggap si Maria sapagkat siya rin ay banal. Nang mabatid niya na nagdadalang tao si Maria, hindi siya mapalagay, ayaw niya ng puntahan. Naaawa siya sapagkat nung panahon na yon, ang nagkasalang dalaga ay pinapatay sa pamamagitan ng bato. Subalit, ibinigay ko ang liwanag sa kanya, pinapanahon ko si Gabriel Arcangel at winika sa kanya, Jose, huwag kang matatakot. Si Maria ay nagdadalang tao, lalang ng Espiritu Santo. Ibinibigay ko sa inyo ang maliwanag sapagkat hindi nyo na masdan, hindi nyo nadama ang kabuuan ng inyo ring pinaniniwalaan na Sagrada Familia. Dito, ibinibigay ko ang tunay na liwanag. Bakit hindi matanggap ng tao? Hanggang kailan gagawa ang Diyos? Upang tunay niyong panampalatayanan ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Araw ng pag-ibig, nasaan ang apostoles ng Diyos? Nag-iisa ka, Andres. Nasaan ang mga Maria? Ito ba ay pag-ibig? Ito ba ay tunay na pananampalataya? Ito ba ay pagsunod? Mahalagang araw na kung paano kayo naging tunay na Kristiyano, kung paano kayo nakalagay
sa pagkakatali niyo sa kasalanan. Saan naroon ang mga pangunahing pinagkalooban ko ng kahalagahan ng tungkulin sa lupang banal. Kung sumasapit sa buhay ninyo, ang inyong mga karupukan, kahinaan, nawiwika niyo pa, Ingko, bakit mo ako sinusubo? Ingko, napakalaki ng pagsubok na ito. Ngayon ay may karamdaman ako. Mamamayan ng bagong Jerusalem. Nagbabasa kayo ng Biblia. Maliwanag na katalata. Sa Ama, sa Anak, magkulang kayo, magsisi kayo. Tatanggap kayo ng kapatawaran. Maliwanag din ang nakatalata. Subalit, kapag sa Espiritu Santo kayo nagkulang, ang mga kahinaan ninyo ay tunay na siyang hahaplit sa inyo. Minika, ako'y Paraklito. May pagkakataon ng Paraklito ay nakikipara sa Ama. Anong wika ng Ama? Maria, Martina, ako'y nalulugod sapagkat kayo, Maria, ay gumaganap. Subalit higit kong kinalulugdan nang kayo'y mga naghihirap, nang kayo'y mga walang kabuhayan, sapagkat halos sa kandungan ng luklukan, doon kayo natutulog. Ano man ang nangyari sa inyong tahanan, sa inyong pananampalataya, iiwanan ninyo, maglilingkod kayo sa Ingko. Sa aking nakita, binigay ko sa inyo ang mga material na pangangailangan nyo sa buhay. Karangalan, katalinutan ng inyong mga anak, kaligayahan, nang sumapit ang panahon na mayroon na kayo ng lahat ng bagay na yun, wala na kayong panahon sa tunay niyong tungkulin sa Diyos. Ito'y winibika ko, inalis ko ang galit sa puso ko sapagkat ngayon ay Pasko. Dapat at nais kong malaman naman ninyo ang tunay kong pag-ibig ay naghahanga din ako
Naghahanap din ako. Hindi ba nakalagay sa banal na kasulatan? Ang Diyos ay mapanaginip. Ang Diyos nananaghili ako. Bakit? Ako ang nagbigay ng buhay. Ako ang nagbigay ng mga kaligayahan ninyo. Hilingin niyo sa akin. Bukuin ko. Maglilingkod ako sa iyo ng habang buhay. Paligayahin mo ang aking mga anak. Bigyan mo sila ng ikabubuhay ng magagandang karangalan. Nang dahil sa Pasko, sa pag-ibig, ibinigay ko. Ngayon Pasko, nasaan? Nasaan? Kaya, lumuhod ako sa inyo. Araw ng aking paglilingkod. Humihingi ako sa inyo ng pamasko. Humihingi ako ng pag-ibig. Wingi ka ng banal na kasulatan. Magkaroon lamang kayo ng pananampalataya na kahit kasinlaki lamang ng butil ng mustasa, yung bundok na radar, isipin nyo, ililipat dito ay magagawa ninyo. Ano yung mga bundok na yan? Ang mga nasa inyong pananampalataya, gumapang man kayo, darating kayo sa akin. Doon ko makikita ang pananampalataya nyo, yung oras na yun. Wala kayong karamdaman. Nung nasa itaas pa ako, kahit gumapang kayo sa malaking tubig, kahit gumapang kayo sa putik, kailangan akong pumuntahin ko, sapagkat kailangan ko ang pag-aaruga ng mahal na ingko. Ibinigay ko ang lahat ng pangangailangan sa lahat ng nakit kung nagkaroon ng pananampalataya. Subalit ng makanta ng mga biyaya niya, sapagkat matilya at espiritual, natalo ang espiritu na naigang mundo. Ngayon, kung hindi kayo magkaroon ng tunay na kaliwanagan, ng tunay na kaligayahan, ng tunay na kapayapaan, kasalanan ba ng Diyos? Sagutin nga ninyo ako, tao. Pinakamahalaga rin araw ito na dapat isulat ng iskribyento ng Espiritu Santo. Nasaan? Wala nga.
Kung ngayon ang sabihin ko naman, wala na akong biyayang ibigay sa inyo. Kung sabihin ko, ako rin ay sawa na sa paglilingkod sa inyo, ialis ko na ang katawan ng babaeng ito nang wala na kayong paghirapang puntahan. Gusto niyo ba yun? Ang totoo, siyang dapat maging ugod-ugod, binibigyan ko siya ng lakas, binibigyan ko siya ng tibay upang makapaglingkod sa inyo, sapagkat kung wala itong babaeng ito, hindi niyo na ako maririnig kailanman. Huwag niyong sasabihin sa ganon, sa ganito, sa ganon. Meron ding nag-iingkong. Yan ay nakalagay sa Biblia, marami rin. Pag lumabas na ako, marami rin lalabas na mga false prophet. Tama ba? Ha? Na magpapanggap. Katotohanan. Nayayakap ninyo, hinahalikan ninyo, nahahaplos kayo, hiningan ba kayo ng bayad? Sa mga biyayang kinamtan ninyo, anong hinihingi ko sa inyo? Maging matibay kayo, mamamayan ng kaharian ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Tama ba, mga anak? So, ang lahat ng aking winiwika ay itanim niyo sa puso ninyo. Huwag kayong magpakalasing sa pagpapakayaman ninyo sa mundo. Ang dapat niyong madamang kalasingan ay ang pananampalataya sa Diyos. Paggawa ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang magiging kamanyang ninyo. Yun ang magiging hagdanan ninyo patungo sa kalwalhatiang walang hanggan. At ang katotohanan dito pa sa lupa, ipinagdiriwang na kayo ng lahat ng banal kung kayo ay tunay na sumasa Diyos. Bawat isa sa inyo, binigyan ko ng pamana sa iba't ibang pamamaraang katalinuhan, kayo'y kasangkapan ko. Dangat nga lamang, kaya nawawala kayo sapagkat nariyan ang tukso. Bago niyo sundin ang kalooban ng Diyos, doon muna kayo sa mundo. Araw ng Pasko ngayon, pag-ibig, bigayan. Saan man kayo pumunta, inaasahan nyo, may tatanggapin kayong bagay, palitan, exchange, gift, exchange, love. Ako, anong kapalit? Anong palitan natin ngayon? Dionisio, anong palitan natin ngayon? Ako na lamang ba nang ako ang magbibigay?
Evaristo, ang lahat ng bagay na inyong kaligayahan ay binibigay ko. Itinulog ko ni si Gabriel Arcangel ay magbigay ng mensahe sa inyo sa aking kautusan. Sa katawan ng batang yan, dinarayo ninyo sa kanyang kilalalagyan. Opo, Panginoon, magsunod ang milikan ninyo. Parusahan po ang nagkakasala, maging siman sila, ay aking parusahan sa pagmilikan ninyo. Ito na ang uling araw at ito na ang pagpumpo. Lahat kayo ay magkakasala. Pagpunti kayo magkakasala. Magkakasala. Yan ay aking kalooban at kapahintulutan upang sa gayon ang sino mang makaririnig ng minimensahe ni Gabriel Arcangel ay magsilbing liwanag sa pagtanggap ninyo sa katotohanan na kayo ay nasa huling panahon na kayo ay nilulukuban ng Espiritu Santo. Kaya sa Paskong ito, bilangin natin sa daliri ang naririto. Wala pa kayo sa kalagitnaan ng 1,000. Mga Maria, ano ngayon ang mawilika ninyo? Marahil ang mabuti, maging pangkaraniwan na lang kayo, huwag na kayong maging Maria. Sapagkat nakalulungkot pagmasdan. Ito ang Maria na dagdagan ng 2. Ang bilang ngayon ay 3. Ilan ang apostolis ko? Ngayon ay nag-iisa. Baliba. Nalulugod ako sapagkat nakakahigit ng bilang ang moskitero kahit wala ang isa. Nang dahil sa pera, nang dahil sa hanap buhay, hindi ako makaganap sa lupang banal bilang moskitero dahil kailangan kong pangalagaan ang salapi ko, ang hanap buhay ko. Subalit nakalagay sa banal na kasulatan, sa iyo man ang salapi sa buong mundo. Kung wala ako sa iyo, wala kang kabulok. Tama ba, Glycerin? Kaya ngayon, sa Paskong ito, bawat isa sa inyo na ilagay niyo sa inyong isipan, sa inyong damdamin,
ang tunay niyong pananampalataya at ang bawat bagay ay idadagdag ko sa inyo bilang pamasko ko. Bibigyan ko kayo ng isang saglit na pagmumuling-muli. Pikit niyong mga mata niyo. Time niyo ngayon. Usalin ang inyong pananampalataya. Ipapatong ko sa bawat ulo ninyo ang init ng aking pag-ibig, ang aking espiritu, apoy na madadama ninyo sa bawat ulo ninyo, at ang makadama ay sumampi ng Alleluia ng makatatlong pagsampi. Kung paano winika sa katlong misteryo ng inyong luwalhati ay nanawag ang Espiritu Santo sa kanyang mga apostoles. Ngayon ipinadadama ko sa inyo ang bagay na yan. Ngayon, ibukas niyo ang inyong mga mata. Tumitig kayo sa aking mga mata na laging nakatungay sa bawat isa sa inyo. Pag-ibig sa inyo bilang disipulo ko sa panahon ngayon ng Espiritu Santo. Ang kaluwalhatian ay sumainyong lahat.
Naway ang inyong nadamang ito ay maging tunay na liwanag na sumapuso ninyo at maging kalakasan ninyo, maging tunay ninyong alituntunin sa pagiging anak ng Diyos. Sa pagiging kawal ni Kristo. Gloria in excelsis Dei. Itaas niyo lahat ng inyong kamay. Gloria in excelsis Dei. Gloria in excelsis Dei. Gloria in excelsis Dei. Ako isa sa inyo ngayon at magpakailanman. Alleluia. 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 Panginoong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, tayo po kami makasalanan, ngayon at po kami mamamatayan. Luwalhati sa Diyos ang mga anak at ang Espiritu Santo. Virgen Maria, Incarnatus, Rey Sancti Pater, Gobernatus Celium Numericum. Virgen Maria, Incarnatus, Rey Sancti Pater, Gobernatus Celium Numericum. Virgen Maria, Incarnatus, Rey Sancti Pater, Gobernatus Celium Numericum.